Magandang gabi po mga kaibigan, mga kasari. Ngayon po ay All Saints Day. Ngayon po ay araw ng paggunita sa mga namayapa nating mahal sa buhay na mga baby pa, yung mga maliliit pa, mga angels. Yan. Sila po ay tinatawag na mga santo. Ayan po guys. Ginugunita po natin sila. Nakakamiss po talaga. Lagi ko po silang tatawad sang kandila kada All Saints Day, kada adlaw sa mga santos. Guys, dalawa akong anak, anawat na mga baby pa po sila nang mawala. Siguro kung nabuhay sila, mga ano na sila ngayon, baka may pamilya na sila ngayon. Pero ayan, maaga po sila kinuha ni Lord. Hanggang ngayon po hindi pa rin mawala sa puso ko, sa isip ko. Bakit sila nawala? Siguro kapalaran lahat na maaga sila nawala. Yun na lang po ang ginagawa ko. Dahilan sa sarili ko, sabi ko baka kapalaran na nila yun. Kaya maaga sila kinuha sa akin ni Lord. Kaya tuwing All Saints ng gabi, November 1 ng gabi, hindi ko talaga nakakalimutan yan, magtulos ng kandila sa kanila, magtaod sang kandila kay wara man akandra, wara sira puntod nga ako pagkatawaran sang kandila. Dati kasi guys, yun, inilibing namin sila sa sementeryo. Pero hindi siya yung bang inilibing lang siya na wala siyang pansyon, hindi siya siniminto. Kaya yun, siyempre sa tagal ng panahon, nilibingan na sila ng ibang tao, yung ibang patay. Kaya yun, hindi ko na matagpuan kung saan sila nilibing. Kaya ginagawa ko na lang pag ganitong araw ng All Saints Day, November 1, yun, nagtataod, hindi ko alam ang tamang salita niyan sa Tagalog. Nagtataod na lakan rakandila sa balay, didi sa balay. Yan, tatapusin ko yung kandila na yan hanggang sa maubos siya. Saka lang ako aakyat niyan sa kwarto sa taas. Inuubos ko muna siya. Kasi yun ang sabi ng mga matatanda, dapat daw pag halad kandila sa patay, dapat daw tapusin yun, uubusin ba siya. Yun. Hanggang sa maubos, saka lang siya papatayin.
Nakakalungkot din guys. Naiisip ko yun. Ang mga anak ko na dalawa. Kasi yung panganay ko, yung ano siya, premature siya nang ipanganak ko. Bali 24 hours lang siya na nabuhay. Tapos, yung pangalawa kong anak naman, ano siya nang ipinanganak ko. Bali 2 weeks lang siya. Hindi, 2 weeks na lang na magdalawang buwan. Ayun. 2 weeks na lang magdadalawang buwan na siya. Nawala pa rin siya. Hindi ko talaga iniisip na mawawala siya kasi ang ganda ng katawan niya, malusog siya. Pero yun, kinuha pa rin siya ni Lord. Kaya minsan naiisip ko, bakit kinuha sa akin ang mga anang ganong kaaga? Pero dati yun, naisip ko yun dati. Nung bata pa ako, kasi ako noon eh. Nung magbuntis ako sa panganay ko, bali ano pa lang ako noon, 18 years old. Tapos yung pangalawa kong anak, bali 20 years old pa lang ako noon. Kaya yun, naisip ko sa ngayon na may edad na ako, nasa tamang pag-iisip na baka lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan talaga. Kaya kinuha sa akin siguro sila ni Lord. Pero awa ng Diyos, yung nagkaroon naman ako ng anak, yung pangatlo na, yung bunso ko, ayan, si Charles. Ayan siya ngayon. Binata na. At saka binata pa rin. Magti-22 years old na siya. Halos sabay pa rin kami ng birthday. Kaya yun ang inaano ko na lang, pinapanalangin ko na lang palagi sa mga anak ko na nawala, na sana subaybayan nila kami. Yan. Ang pasensya na guys ha. Ano ko sa inyo ang saloobin ko. Salamat sa pakikinig. Ayan. Salamat. Bye-bye. Good night. Ayan, hindi ko natatapusin yung video. Papatayin ko na pala yung video ko kasi malapit na matapos.